Nakakagulat na balitang bumulaga sa bansa. Si Pangulong Kuting Jr. ay dideklarang guilty ng Korte Suprema sa kasong may kinalaman sa paglustay umano sa pondo ng bayan. Ang desisyong ito ay naghatid ng matinding pagkabigla at pag-alala sa mga mamamayan at sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa Korte Suprema, may sapat na ebidensya upang patunayan ang di umano'y maling paggamit ng pondo sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Kuting Jr. Ang naturang kaso ay tumutukoy sa mga irregularidad sa pamahalaan ng kaban ng bayan, bagay na nagbibigay daan upang tuluyang mahatulan ang Pangulo. Sa kabila nito, patuloy na pinagpapahayag ng kampo ni Kuting na siya ay inosente at maghahain ng apela upang itama mano ang nasabing hatol. Nagresulta ang hatol na ito sa masalibungot na sitwasyon sa politika ng bansa at maraming Pilipino ang umaasa sa mabilisang resolusyon ng usapin. Sa ngayon, mainit ang mata ng publiko sa magiging hakbang ng administrasyon at sa posibleng pagbabagong mangyayari sa pamahalaan. Ang desisyon ng Korte Suprema ay nagbigay diin sa kahalagaan ng pananagutan sa posisyon ng pamahalaan at sa integridad ng bawat opisyal na nangangasiwa sa pondo ng bayan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mag-isip kayo. Don't just listen to words. Tingnan ninyo yung ginagawa ng mga kasamahan ninyo, mga kilala ninyong vlogger. Ba't nawala yung ballpen? May nagnakaw, walang lalabas, may nagnakaw. Nawala tuloy yung ballpen ko dito. Yung pencil, Apple pencil ko na binigay ni Boss Randel. Wala. O anyway, tuloy na natin. May kupal kasi dyan na nagsalita Silang i-hold Meet, sa salamat mga iba't ibang immigration counters kung saan man silang bansa. Grabe tinan mo yung nasa likod ni Trillanes Kita mo yung Trill nasa likod niya, talagang mayroon pang ganun-ganun Stylish yan. Alam mo kung bakit? May nagkwento kasi sa akin sabi sa akin, dating kasamaan din itong lokon to, sabi, yan si Trillanes, mahilig yan sa sa optics, yung para magmukhang astig, yung buhok niya hindi gumagalaw, yung tayo niya ganyan, para mukhang lalaki, diba? Ganyan, para mukhang gentleman. Tapos may mga security na akala mo mga pero sa totoo lang, ewan ko kung security ba talaga yan hindi, ganyan yan. May nagkwento kasi sa akin, basta, ayoko na magsabi. Nag-iikot daw sa Caloocan yan, ganyan ng style, yung parang siga, yung parang matipuno, gentleman, tapos maraming amuyong sa likod. May mga vloggers, kunwari sikat, pero wala namang kumakaway sa kanya. Ismail, kunwari meron kausap, tapos ibibidyo ng mga tanga niyang vlogger. Totoo, may ganyan. Pero nagkwento sa akin, wala nang pumapansin dyan, pumupunta sa Caloocan yan Walang pumapansin daw dyan. Hindi nga kilala yan dyan Tandaan ninyo, yung mga tao dyan, inisu dito kasi, alam mo yun, parang, ikaw, halimbawa, kunwari lang, taga Makati ka, di ba? Tapos, all along, hindi, wag naman Makati, sabihin na nating, Tagalagro ka. Ang pangit magsabi ng salita kasi pangit ng kwento ko Halimbawa, Tagalagro ka. Tapos, ang hirap-hirap sa buhay sa Lagro. Di ba? Tapos, ang daming daming problema. Tapos, bigla may papasok na politiko, sasabihin niyang, taga dito ko Tagalagro ko. Kaya iboto niyo ako dito sa Lagro. Barangay Captain. O kaya, Barangay Kagawad. Di ba? Pero, hindi mo siya nakita during mga dulubyo dinaanan, Lagro, bagyo, pandemic. Wala, hindi mo siya nakita. Di ba mabibuisit ka? Bigla ka na lang sumulpot dito dahil gusto mo lang maging kagawad. Parang ganyan po ito si Trillanes. Si Trillanes po, alam mo yun? Dumaan lahat ng problema sa Caloocan. Hindi mo siya nakikita. Tapos ngayon biglang tatakbong
biglang tatakbong mayor ng Caloocan? Anak ka ng wewe, oh. O, di ba? Ako, sabi ko na nga ba, maniwala kayo sa akin, itong taon to, talagang iba tinetake nito. Kasi yung imaginasyon niya, feeling niya talaga sikat siya, pero wala. Maniwala kayo sa akin, wala akong pumapansin dito sa tao na to. O, tuloy. Pasok. Ayan, tuloy. Wala na akong pandot-dot. Lalabas. So yun yung magiging sitwasyon pagka merong blue notice. Samantala, sa mensahe ni Solicitor General Menardo Guevara sa UNTV, sinabi nitong wala siyang impormasyon sa request para sa Interpol Blue Notice. Alam mo, ang kit-kit mo talaga, Trillanes, ano? Every time tinatanong meron kang revelasyon, lahat ng mga opisyal dinideny yung sinasabi mo. Katulad ito, sinabi mo, may blue notice na, ito sila Duterte, blue notice na sila Bato. Yung itsura niya, convincing eh. Pero nung tinanong na nung si Guevara kung may ganun ba, wala siyang alam sa sinasabi ni Trillanes. Anong tawag dyan? Trillanes, ang mundo ka ba? Nabubuhay. Anong henerasyon ba yung kinabubuhayan mo? Bakit laging walang alam ang gobyerno sa sinasabi mo? Ano bang meron ka? Manghuhula ka ba? Di ba? Hindi nyo naman napapansin? Every time lagi ito may sinasabi. Merong disturb ginagawa ang mga Duterte. Tinanog ang camera. Ano sabi sa camera? Sabi sa kanya, pambansang Marites yan. Ito naman si Guevara. May blue notice sa Interpol si Duterte, sila De La Rosa at iba pa. Ano sagot ni Guevara? Wala kaming alam dyan. Ewan ko saan napupulot yung mga ganyan niya. Diba? Anong pangalan to? Si Clarissa Magdaya. Welcome to Banateros, ha? Dapat umabot tayo ng first mansary, second mansary, third mansary. Binibilang natin yan. Parang kay Edsel Lagman. Hindi daw makikipag-join ang pula at di. Oo nga, di ba yan yung sinasabi niya noon, makikipag-join ang pula. Eto mapapakita ko sa inyo. Ito. Wait lang. Nabibwisit ako na wala. Yung palimbol. Ang tanga. Alam niyo kung asan yung Apple Pencil ko? Pakita ko, ang tanga ko, hulaan niyo kung asan. Hulaan niyo. Nakita niyo? Kung asan? Ang tanga ko? Ibinalik ko pala dun sa ibabaw. Ang baliw. Ayan na! Ay! Ang likot-likot mo kasi, banat ba? Tuloy. Pag-usapan naman natin kapirasyo to kasi ito. Tatawa ako dito eh. Ito tinan niyo, mapapakita ko sa inyo. Ito na nangyayari sa bayan natin ngayon. Dati wala na itong mga ganito eh. Ngayon, balik na naman. Sinalakay ng mga hold-upper ang isang convenience store sa Biñan, Laguna. Ang isang empleyado tinutukan ng baril sa ulo at ikinulong sa stock room. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo, exclusive. Umwesto ang dalawang naka-helmet na lalaki Laguna. Mga hold-upper pa lang sila na nagmamanman. Nang makahanap ng tiyempo, pumasok sa tindahan ng mga lalaki. Tinutukan ng baril ang staff at pinapasok sa stock room. Mapapansing nawala na rin ang ilan sa mga kuha ng CCTV dahil pinapatay ito ng mga suspect. Kwento ng isang staff, matinding trauma ang naranasan niya lalo tinutukan siya ng baril sa ulo. Nangyari po yun, nakasakit po ako. Alas hindi na po bumabangon sa bahay. Kinuha ng mga kawatan ang kanyang bagong motorsiklo na hinuhulugan pa. Pagpasok po niya, akala ko po customer lang. Tapos po nung tinatanong niya kung sa akin ba yung motor sa labas, bigla niya pong nilabas yung baril niya. Tapos po, tinatawag niya ako papalapit sa kanya. Tapos tinatanong niya kung nasan yung susi. Bukod sa motor, nakuha rin ang ilang box ng sigarilyo, isang cellphone at kita ng convenience store na nasa 3,000 piso. Grabe, no? Dumating ang ilang barangay official kalaunan, pero nakalayo ng 2 suspect at isa pang babaeng nagsilbi umanong lookout. Ang palagay ko, mabilis ang pangyayari. Kasi mabilis din silang umangat dito eh. Pag ay malapit lang naman, siguro mga 2 minutes nandun na sila mula dito. So pagdating doon, tingin ko po sanay dahil sa kwento nung ating lupon,
kinukuha pa yung susi nung kahadiyero na isa. Hindi ko po masasabing tayo palagay ko. Alam kasi galaw dito So, ibig sabihin, kung hindi man taga Binyan, malapit sa Binyan. Pinaghahanap na ng Binyan Police ang 3 suspect. Grabe, no? Ay, nako. Ito yung malupit na di ba? Ito yung mga bagay na nawala na sana nung panahon ni Pangulong Duterte. Nabawasan na. Kung hindi man talaga totally nawala, nabawasan na. May naalala kayong mga ganitong balita nung panahon ni Pangulong Duterte? Halos wala di ba? Halos wala po kayo nababalita mga ganito. Bakit ngayon ang lalakas na ng loob? LDS Banateras, maraming salamat po. Hindi ako ito, simple lang naman Sa tingin nyo ba na kaya nawala ito dahil sa hindi malakas ang loob nila dati? Hindi Alam nyo kung bakit bumabalik yung mga ganito? Kasi, di ba, paulit-ulit na sinasabi, ang ugat din yan ay droga. Ang tao, kaya napapagastos ng todo-todo at kailanganin ng pera ay dahil po they have to sustain yung kanilang bisyo na droga. Mahal ho kasi, LDS Banat. Jing, maraming salamat Pinalitan mo pala pangalan mo. Maraming salamat. Advance happy birthday para bukas. Hindi nga bukas! Ulit-ulit naman, August 6 nga bukas. Tagal mo na dito. Hindi mo pa alam, Jing ikaw Hindi, alam mo yun, totoo talaga yun. Isipin nyo Kasi, syempre, alam mo naman ang droga. Ang droga kasi, lalo na yung shabs, alam niyo shabs, di ba? Yung shabs po kasi, ang kwento sa akin yan, padami ka daw ng padami dyan Una nga, sabi nila, wag mong tikman. Kasi pag tinikman mo yan, may kasunod dyan. Yung kasunod niyan, akala mo, minsanan lang, occasionally, di ba? But eventually, magiging habit. Bakit lumalala? Kasi hindi lang siya nagiging habit na everyday. Itong gramo lang na to. Hindi. Nadadagdagan. Kasi yung effect, parang nawawala na doon sa una mong tinake. So, take ka ng take. Kasi yung feeling nung sarap daw, yun yung gusto nila mangyari. So, padagdagan ng padagdag. Kaya nga, yung mga namamatay dyan, yung mga na-overdose. Diba? Bakit to? Sa sobra ng dami ng sinasaksak sa katawan nila. Kaya nga ibig sabihin po niyan, you really have to sustain yung droga na yan sa buhay mo, sa body system mo. Para magawa mo yan, gagawa ka ng krimen. Makinolob, salamat po, God bless, salamat, Banateras. Ang droga, hindi makakuha ng droga. So yung mga tao, hindi rin naman nila kailangan. Pag nagdroga pa sila, pwede sila matigok. Diba? Ganun nangyayari. So, walang mga ganito. Tama, mali. Diba? Ganyan na nangyayari. Naputol yung live. Hindi, bili lang po kayo ng load. Pag wala talaga kayong load, mapuputol ang live. Joke lang po. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo News. Isipin mo yung mga convenience store, Diba yan yung mga nawala nun yung mga petty crimes, nawala yun dati. Nung panahon ni Duterte, ngayon, wala na. Andyan na naman, balik na naman Tapos, ang gigipitin pa nila ngayon, yung mga nagpawala nito. Diba? Alam mo yung walang utang na loob. Ito mga natin, itong mga kababayan natin. Lalong-lalo na nasa gobyerno, mga traidor. Hindi talaga. Mga trade na talaga. Ay, sorry. Ayan. Ito. Panoorin naman natin to kasi ito pa, isa pang matinding korupsyon na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Pasok. Uy. Umamin ng DPWH na may kakulangan sa master plan para pigilan ang baha sa kabilayan ng bilyon-bilyong pisong pondo para sa mga flood control project. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Paulit-ulit pa ring nakararanas ng pagbaha ang Metro Manila at iba pang probinsya tuwing may habagat, bagyo at malakas na pag-ulan.
Kaya tanong ng marami, anong nangyari sa bilyon-bilyong pisong halaga ng flood control projects ng gobyerno? Nasaan din ang master plan para solusyonan ang baha? Yan din ang tanong ng mga senador kanina sa DPWH at iba pang ahensya sa pagdinig ng Senate Committee on Public Works. Ayon sa mga senador, tila puro feasibility study ang pinopondohan pero wala naman daw nakukuhang malinaw na plano mula sa mga ito. Para sa taong 2025 nga, may hinihingi pang 23 billion pesos na pondo para sa feasibility study. Anong nangyari sa lagpas trilyong pisong flood control projects ng DPWH, MMDA, kasama na ang DILG, DSUD, DNR? Epektibo ba itong mga feasibility study? Alam mo kung bakit may visibility study? Isipin mo magkano? Di ba kayo nabibwisit? Pag-aaralan. Tang-inan yan. Sorry 23 billion. Para lang pag-aralan kung papaano linisin ng estero, kung papaano gumawa ng flood control. Alam mo kung bakit hindi nyo napansin? Bakit lagi sinasabi pag-aaralan? Kasi sa habang pinag-aaralan nila, ang laki ng kinikita. Ayun 23 billion. Hinihinging pondo ng DPWH para lang pag-aralan. 23 billion pag-aaralan lang ng DPWH kung papaano magtapon ng basura, kung papaano maglinis ng estero, kung papaano yung flood project nila. Pag-aaralan pa lang po ito hindi pa po ito proyekto. 23 billion na. Magkano bayad nyo doon sa mga nagtuturo sa inyo? 1 milyon kada oras. O mga meeting nyo, 2 million kada meeting. Hindi ba napapansin yan? Pansinin nyo yan Bakit saan napupunta? Anak alam nyo ba yung pag-aaralan na yan? Panahon pa ni Kopong-Kopong, pinag-aaralan na nila Pag-aaralan Hindi, ako nga, magugulat nga ako kung ang proyekto 23 billion, magtataka ka, asa na yun? Ito hindi, 23 billion pag-aaralan pa lang namin. Ang lupit, di ba? Ang lupit nun, pag-aaralan pa lang. 23 billion na, ang lupit. Anong nangyari sa lagpas trilyong pisong flood control projects ng DPWH, MMDA, kasama na ang DILG, DSUD, DNR? Epektibo ba itong mga feasibility study na ito? Ayon sa DPWH, mahigit 5,000 flood control projects ang natapos nila mula pa noong 2022. Kaso, maliliit lang daw ito at para lang masolusyonan ang pagbaha sa mga mababang lugar. Sinabi ba yan ng presidente? Maliliit lang to. Itong 5,500 na to. Tandaan natin yung 5.5 na yan, that is from 2022. Yan yung pinagyabang ni Marcos na 5.5. Ano sabi ng DPWH? Maliit lang to Mga maliliit lang itong 5.5 na to. Ano yan? Yung isang karsada. Isang karsada, mababawasan ng baha. Ewan ko kung ano itong maliit na to. Tanginan nyo, pinagyabang nyo pa. Hindi, sorry doon nabibwisit ang tao. Di ba? Parang yung kay Ann Harot. Yung kay Ann Harot niya, nabibwisit yung tao. I-rewind mo na lang Ann Harot kung nandiyan ka pa. Kasi pagyayabang mo na magbibigay ka ng ganito, magre-regalo ako ng ganito. Regalo ako ng Ray-Ban, wala naman. Magre-regalo ako ng magazine ng ZZ Scorpion Evo. Wala naman. Wala ganung-ganung style. Wag mo nang ipagyabang. Nangyari kasi nauna yung yabang. Di ba? Nauna yung yabang bago sa totohanin. Kung wala naman yung announcement sa SONA, totoo, kung wala yung announcement sa SONA na 5-5, hindi siguro may inis sa mga senador at saka yung mga magagalit yung senador sa DPWH. Pero hindi sila magagalit as parang init na ulo. Bakit? Tangina, pinagyabang nyo pa. Pinagyabang nyo pa, wala naman pala. Di ba? Pinagyabang mo pa. Parang nga si Ann Harot. Kung wala ka naman, yung Ray-Ban, wala na. Yabang niya. Wala naman, sabi ko nga sa kanila, wala namang problema, sabi ko.
Wala namang problema. Ikaw yung bida-bida dyan, nagyayabang dito sa group chat. Hindi, sige, padadad ako sa iyo yung Ray-Ban. Bigyan kita ng Ray-Ban. Pag ganyan-ganyan ka pa. Oh, tapos, ngayon, sabi mo sa group chat, talagang in-announce pa sa group chat, oh, na-order ko na yung magazine mo. Oh, kala mo talaga, totoo eh. Pinagyabang pa, pero wala naman, sabi ni Boss Dada. Oh, di ba? Ay, sus, Ginoo. Huwag mo nang ipagyabang kung wala naman. Okay lang, wala. Alam mo, walang magagalit sa'yo. Kung ano, pero yung ipagyayabang mo, oh, di ba? Tama, mali. Mag-aabang kami. Sabi ni Garski. Kasi si Garski kasama sa group chat yan ng mga moderator eh. Di ba? Bida-bida dun. Oh. Na-order ko na. Alam mo talaga totoo eh. Hindi mo gayahin si Boss Randel. Si Boss Randel, iba. Surprise attack yan. Si Boss Randel, pagka yan, abangan mo, di-deliver na. Ganon, hindi nga niya sasabihin kung ano yun eh. Basta abangan mo, di-deliver na. Ganon lang yun. Galing siya kay Ma'am Chua, yung asawa niya, di-deliver na. Ganon. Hindi ba, ang lupit? Eto si Anarot, may nauunay announcement. Para kasi Bongbong, no? Nauunay announcement. Muli namang hinanap ng mga senador sa DPWH ang Integrated Master Plan na magbibigay sana ng malinaw na panuntunan para sa malalaking flood control projects. That there are Nasa Senate hearing si Anarot. several master plans already existing in the major river basins, in the 18 major river basins, in various stages of Alam mo, siguro kung sa Japan to, nag-resign na to. Oo, totoo. Yun nangyaring pinagyabang ni Marcos yung 5-5 na flood project. Tapos kinabukasan, nagbaha. Kung sa Japan nangyari to, nag-resign na to. Diba? Alam nyo nga yung boksingero, diba, na hindi niya matanggap yung ewan ko kung totoo yung story na yun. Pero ako, marami ako alam na kwento sa Japan eh, na talagang yung honor napaka-importante sa kanila eh. Pagka hindi nila nagawa yun, nagkukusa, nagre-resign. Diba? Hindi lang nga resign eh. Diba? Eto, dapat nag-resign na to nun eh. Bakit? Napahiya siya eh. Kasi ganito yan. Bakit ipagyayabang ng presidente? Napahiya ang presidente doon. Mr. Secretary Bunuan, napahiya ang presidente. Pinagyabang niya yung lintik na 5-5. Na ngayon, sasabihin nyo, maliit lang po kasi yun talaga eh. Ang totoo, maliit lang yun. Ang totoo, parang timba lang yun eh. Ang totoo niyan, ang sinasakop lang nun, isang karsada, ganun. Ano mo yun? Binigay nyo yung datos sa presidente, napahiya yung presidente, abay, dapat mag-resign kayo. Wala kayong honor. Tama, mali. Di ba? Ay, nako. Oo, ayun. Sabi to, di matanggap nung Japanese boxer na nanalo siya para sa kanya yung Pinoy. Kaya nga, humingi siya ng pasensya. Ganun kasi. Sa atin, wala. Kapit tuko. Again, wala po ako sinasabing may korupsyon si Bunuan. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang napahiya ang presidente dahil pinagyabang yun, yung pala maliliit na proyekto na hindi naman makakaapekto sa baha. Di ba? Tuloy. Of preparations. The updating of the master plan is still ongoing in some aspects. So there's an admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun? Kasi hiwa-hiwala yung 18 eh. Hindi naman sila pinagdugtong-dugtong. Hindi pa naka-align sa MMDA, meron sari-sarili rin at pira-piraso yung ating LGU. Tama po ba yung sitwasyon? To some extent, that's correct. Isa raw sa mga dahilan kung bakit hindi natatapos. Grabe, no? Funny, no? To some extent, that's correct. Wala talaga sa hulog. Wala sa hulog. Ay dahil talay. kulang ang pondo. Pero ayon kay Senator Nancy Binay, nag-iiba ang plano para sa flood control projects tuwing nagpapalit ng administrasyon. Meron din ho tayong maling ugali na tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng proyekto.
Sagot naman ng DPWH, tuloy pa rin ang 20-year master plan para masolusyonan ang baha sa Metro Manila na ginawa noong 2013 kahit nakadalawang palit na ng administrasyon. Makatutulong din daw sana na maiwasan ang pagbaha kung may dredging at desilting sa mga ilog. Pero di na raw ito halos nagagawa ng DPWH dahil tinanggal na rin ang budget para dito. This is the reason why yung lahat ng major rivers natin are silted and the riverbeds are very shallow. The riverbeds have become very shallow to a point that any downpour na tinatawag natin, mag-overflow po yung riverbanks. Natanong din sa pagdinig kung nakakadagdag ba sa baha ang reclamation project sa Manila Bay. Inaaral pa raw ito ng Department of Environment and Natural Resources. Inaaral pa rin daw. Pero sa ngayon, napansin daw nilang may negatibong epekto ang pagtambak ng lupa sa Manila Bay. Reclamation projects will slow down the flow of water and the change actually so far in Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!